Ang sabi po sa Epeso 4, 31 to 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, at huwag na kayong mambulyaw, manlait at mananakit ng damdamin, sa halip ay maging mabait kayo. Show kindness, no? Maawain at magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sa English po, ang sabi diyan, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from your mouth with all malice. Instead, anong sabi sa verse 32? And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Yun naman po pala mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging kind. No? Pag-aalis ng ano daw ang ating aalisin sa ating mga puso? Alisin ang galit. Baka may galit po sa ating mga puso. Alisin ang sama ng loob. Alisin ang puot. At iwasan ng pananakit ng damdamin. Amen? Which is totoo naman po. Because how will we able to show love kung ang ating puso ay puno ng galit? Ano po, mahirap mag-express ng pagmamahal. Kaya po, ano po ang sabi doon? Be kind to one another, tender-hearted and forgiving one another. Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Nakakagalit naman talaga ang kasalanan. Tama po ba? Nakakagalit po eh. Pero sa kabila po ng napakarami at napakalaki nating kasalanan sa Panginoon, ano po ang binigay sa atin ng Panginoon? Ang Kanya pong pagmamahal. Amen po ba? He chose to die for us. At pinatawad po tayo ng ating Panginoon, gaano man katindi yung ating mga kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, kung naranasan mo na ikaw ay pinatawad ng ating Panginoon, bakit hindi tayo magpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin? Makaka-agree po ba kayo doon? Kayo po o tayo po ang nakakaalam kung gaano kalaki, gaano karami yung kasalanan na nagawa natin sa harapan ng Panginoon. And yet, meron tayong assurance na kapag tayo po ay nagrepent at humingi ng tawad sa ating Panginoon, tayo po ay makakatanggap ng kapatawaran sa Kanya. Kaya nga po sabi ng Lord, be kind, be tender-hearted, and forgive one another. Ito na po yung panahon na hindi na tayo mag-harbor ng galit sa ating mga puso. Kung meron man tayong puot, meron man tayong galit, this is the time na ito po ay ibaba natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Dapat po nating ilagay sa ating isip at sa ating puso na ang forgiveness po or pagpapatawad, hindi po ito isang emosyon. Na po, forgiveness is not emotion or not an emotion, because forgiveness is a decision. Isa po itong desisyon. We have to carry out that decision to forgive. Kasi yun po ang command ng Lord sa bawat isa sa atin. Kagaya nga po ng sabi ko kanina, ano po, the condition of our heart greatly affect our whole being. Kaya nga po, may mga instance, narinig na natin sa mga testimony, may mga taong hindi gumagaling sa kanilang mga karamdaman. Narinig nyo na po ba yun? Naubos na yung pera, kung saang ospital na pumunta, kung anong gamot na yung tinik, bakit hindi gumagaling sa kanilang mga karamdaman? Pero nung narinig nila na forgiveness lang pala yung kailangan, when they decide to forgive, pinagaling sila ng Panginoon. Kaya, let us evaluate our heart today. Baka po meron tayong mga taong hindi po napapatawad, hindi po yan ang will ng Lord sa atin. Gusto po ng Lord, i-show po natin yung kindness sa kanila. Let us learn to forgive. Let us forgive one another, kagaya ng ginawa sa atin ng ating Panginoon.
At yung pong kindness na yan, habang tayo'y nabubuhay, dapat i-treasure natin. Paramihin po natin yung mga kabutihan na meron sa ating mga puso. Express po natin yung love sa bawat isa sa atin. Hindi lang po yung mga kaibig-ibig ang dapat nating ibigin. Di po ba? May mga tao po kasi namimili sila ng kanilang iibigin. Pero si Lord, wala po siyang pinili. Lahat po tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Kaya matuto po tayong magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin, sabi doon sa Ephesians, kung papaanong tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon. Amen po ba? So that is number 1, a heart with good treasure is full of kindness.